Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magbigay ng pasasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu sapagkat nasa kanilang kapuriang kadakilahan, kalawalan at kapangyarihan magpakailanman siya nawa't sa nawa. Mga kapatid, ang ating pag-uusapan o ating pag-aaralan, ang katanungan ay ganito: bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kapansanan sa pagsilang? Dito natin patutunghayan o dito natin matutunghayan mga kapatid kung bakit nga ba. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy mga kapatid, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Amang Diyos, kayo po'y dumadalangin sa oras na ito sa pamagitan lamang ng Panginoon Kristo at sa paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Ikaw ang aming Ama, ang siyang nakakaalam, at ikaw ang aming Ama, ang siyang nagbibigay biyaya sa bawat isa. Ikaw ang aming Ama, ang siyang pinupuri at dinadakila sa oras na ito sapagkat ikaw ang aming Ama, ang siyang nagbigay ng pagkakataon na tawagin kaming mga anak ng Diyos sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. Sa pamagitan po ng Panginoon Kristo kami lumalapit sa iyo Amang Diyos. Nawa sa oras ito, pagpalanawa kami ng pagkaing spiritual o physical man na pangangailangan namin sa araw-araw, at idinadalain ko rin po ang kaligtasan ng bawat isa mula yung papawid pandagat man o panlupa man. Nawa sa oras ito, kapagat patawarin niyo po kami sa aming mga gawang pagkakasala sa inyong harapan, at idinadalain ko rin po ang bawat isa na nangangailangan ng kagalingan sa bawat may karamdaman Amang Diyos. Pagalingin niyo po ang bawat tao, bawat nilalang sa mundong ito na nangangailangan ng lunas sa kanilang sakit. Diadalain ko po ang bawat isa sa pangalan lamang ng Panginoon Kristo. Nawa ilayo nawa sa kapahamakan ng bawat isa sa pangalan din po ng Panginoon Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Sa oras ito, nagpapasalamat po ko Amang Diyos sa lahat ng pagkapalang natatanggap namin sa mundong ito, at nawa Amang Diyos na magpatuloy na ang kagalingan ng bawat isa ng tinamaan ng corona at katahimikan, kapayapaan sa bansang Israel, sa inyong bansa na iyong inibig at ipinangako sa bansang Israel, at sa Palestine na nawa magpatuloy na ng katahimikan, kapayapaan. Amang Diyos, maraming salamat po sa lahat na ginagawa niyo sa aming mga tao. Ang lahat ito ay aking hiningid dadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, tayo na po magpatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan. Ang katanungan, bakit pinahintulutan ng Diyos ang kapansanan sa pagsilang? Ang pangunahing tugon sa mahirap na katanungang ito ay nang magkasala sina Eva at Adan. Ito'y ating makikita sa Genesis 3:11. Ganito sinasabi ng talata mga kapatid. At sinabi niya, sinong nagsabi sa inyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa inyong huwag mong kanin? So dito mga kapatid, pinakita ng talata, ng bersikulo, na nung nilikha ng Diyos Ama si Adan at si Eva, sinabihan niya na kung babasahin nyo ang pagkalikha no, sa Genesis 1 hanggang 7 o 6 kabanata, doon yung matutunghayan mga kapatid, pinagbawalan ng makapangyarihang Diyos si Adan na huwag kakanin ng punong iyon na kung saan magkakaroon sabi nga niya, di ba, na huwag kang kakanin ng bunga iyon dahil ikay mamamatay, di ba? So sumunod si Adan, tapos nilika si Eva mula sa tandyang ni Adan, mga kapatid, di ba? So si Eva ang ginamit ni Satanas o ng serpent o yung ahas para lilangin si Eva para kumain na pinagbabawal na bunga. So kung babasahin niyo yon, mga kapatid, doon yung matutunghayan
na doon nagsimula. At sa talatang ito, sinabi nga rito, no? Sabi nga rito, balikan natin ng Genesis 3:11, no? Sabi nga, no, at sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kasi nung hindi pa sila nakakain, mga kapatid, hindi pa nila alam na sila'y hubad sa kanilang mga paningin. Kasi wala silang kaalaman eh. Wala silang kaalaman na patungkol doon sa mabutit masama. Kaya sabi nga ng Diyos dito, sabi ng Panginoong Diyos dito na, nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inutos ko sa iyong huwag mong kanin? Diba? Bagamat si Adan natukso nung inalok sa kanya ng babae o si Eva yung bungang pinagbabawal. So doon, nung kumain na sila, mga kapatid, doon pumasok, mga kapatid, doon na sila nagkasala sa harapan ng Diyos. Bagamat sinasabi nga ng Diyos na or sa kumain ka ng bungang iyon, mamamatay ka. Hindi in physical direkta, mga kapatid, kundi sa spiritual o yung relasyon ng Diyos sa tao nung panahon na yon, dahil kasama ni Adan at ni Eva ang Diyos. Nabibisita ng Diyos eh. Nabibisita ng Diyos si Adan at si Eva doon sa hardin na kung saan naroroon yung puno ng buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan at yung puno na nagbibigay ng mabuti at masama. So ngayon, tuloy natin. Kaya nga sabi rito, no, dinala nila ang kasamaan, sakit, karamdaman at kamatayan sa salibutan at naging mapaminsala ang kasalanan sa sangkatauhan. Nagkaroon ng kapansanan ng pagsilang dahil sa kasalanan. So dito, mga kapatid, pinapakita lang, mga kapatid, no, na yung kasalanan na ginawa ng mag-asawa hanggang sa panahon natin ay dinala natin yon. Dala-dala natin yon, mga kapatid. Yon ang katotohanan kung bakit sa mundong ito, mga kapatid, ay puno ng sakit, no? Puno ng sakit sa mundong ito, mga kapatid. At siguro naman, hindi ligid sa kalaman nyo, may mga special child, di ba, na ipinanganak na may diferensya, di ba? Pero doon makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Doon makikita nyo ang kapangyarihan ng Diyos kung bakit ang isang tao sa mundong ito ay ipinanganak na may kapansanan. Yan ang pinakamahiwagang iisipin nyo at mapapahanga ka sa kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Bagamat hindi ito nakikita ng simpleng tao, pero bilang sa mga mananampalataya, napakahiwaga at napakalaki ng biyaya ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Sabi nga rito, no, hindi ito dahil sa magulang o anak ay nakagawa ng pagkakamali, kung dahil sa minanang kasalanan ng tao. Tandaan natin, ang unang-unang nagkasala sa mundong ito ay walang iba kundi si Eva at si Adan, na kung saan ang unang natukso ay si Eva. Kinain niya yung puno na pinagbabawal ng Diyos at inalok niya ang kanyang asawa o si Adan ng panahong iyon, yung oras na yon. At nung oras na yon, mga kaibigan, wala pa sila dito sa lupa. Tandaan natin, mga kapatid, wala pa sila dito sa lupa nung panahong iyon. Yun ang tatandaan natin, mga kapatid. Kaya nga sabi nga doon sa talata, no, kung babasahin yung kabuuan, mga kapatid, pinalaya sila sa hardin at binigyan ng harang ng dalawang kirubin na may matalas na nag-aapoy na espada na umiikot para hindi sila makalapit doon sa puno na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, baka hindi sila mamatay. Isipin nyo, no? Napakahiwaga, mga kapatid. Kung iisipin nyo, i-imagine nyo, mga kapatid, doon sa talata na sa Genesis, yung puno ng buhay na walang hanggan, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Oras na kumain ka nun, hindi ka na mamamatay. Magiging immortal ka katulad ng Diyos, mga kapatid. Yan ang katotohanan na dapat natin malaman, mga kapatid. So tuloy natin, mga kapatid, no? So tuloy, mga kapatid. Sabi nga rito, no, kundi dahil sa minanang kasalanan.
Yan nga yung sinasabi ko kanina mga kapatid, no? Mula nung kumain sila ng pinagbabawal ng bunga ng punong iyon, doon na sila nabuksan ng kaisipan. Kaya nalaman nila yung kanilang hubad na katawan. So doon na rin sila nagkaroon ng kahihiyan. Kasi nga, hubad sila eh. Di ba? Hubad sila. Doon sila nagkaroon ng kahihiyan. Kaya nagbalot sila ng puno ng dahon. Pero nung hinanap sila ng Diyos, tinawag na sila, di ba? Kaya nga sabi nga rito sa talata, balikan natin, no? Sabi nga sa talata, no? At sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Kasi alam ng Diyos, alam ng makapangyarihang Diyos, na talaga namang hubad sila nung nilikha nila. Nilikha niya si Adan at si Eva. Talagang hubad sila. Alam ng Diyos kasi, sabi nga ng Diyos, di ba? Ngayon, katulad na natin ng tao, alam niya na yung mabuti at masama. Di ba? Yan ang nakalagay sa talata sa Genesis. Kaya kung papansinin niyo yung talata, mga kapatid, sinabi nga rito, no? Sinabi niya, sinong nagsabi sa iyong ikaw ay hubad? Nakakain ka ba ng bunga ng punong kahoy na inuutos ko sa iyong huwag mong kainin? Huwag mong kanin. Diba? Pinagbabawal talaga ng Diyos sa kanilang mag-asawa eh. Na huwag kanin yung bungang iyon. Dahil sabi nga ng makapangyarihang Diyos na or sa kumain kanyan Adan, mamamatay ka. Yun ang ginamit ni Satanas o nung ahas o nung serpent para nilangin si Eva. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Ang hirap na bahagi ng tanong ay kung bakit pinahintulutan ng Diyos na may isilang na may malubhang kapansanan o kapintasan. Bakit nga ba, no? Bakit nga ba? Bakit pinapahintulutan ng Diyos na merong isinisilang na may kapansanan? Di ba? Pero meron namang iba mga kapatid, no? Gawa rin ng tao eh. Hindi ko naman nilalahat, no? Pero gawa rin ng tao. Bakit kamo? Kasalanan na yun eh. Yung ginawa ng tao o ng babae, kasalanan na yun eh. Dahil sa gustuhan niyang ayaw niya mabuntis pagkat siya'y nadatnan na. Uminom siya ng ibang uri ng gamot na sa sinasabi na pampalaglag. Diba? Gawaran kasi ng tao mga kapatid eh. Gagagawan din ng tao yung nangyayari kung bakit yung kanyang ipinanganak ay may kapansanan. Realidad at nangyayari yan sa panahon natin at sa mundong itong ginagalawan natin mga kapatid. 'Di ba? Alam niyo kasi sa takot na mapalayas ng magulang, sa takot na anong masabi ng kanyang magulang, eh dahil nga nabuntis na siya, uminom siya ngayon ng hindi dapat inumin. Eh ang problema, hindi natanggal. Uminom siya ulit. Eh, hindi natanggal. So, pinakatawanan na lang niya na dalhin yung kanyang nasa sinapupunan. Eh, ang problema, ito ang problema. Di ba nga, uminom siya. Di ba? Sabi nga ng doktor, kapag ang isang buntis, eh, wag na wag iinom ng gamot na hindi angkop sa pagbubuntis. Di ba? Alam niyo naman yan. So, doon din pumapasok mga kapatid na kagawan din ng tao kung bakit na merong isinisilang ng isang bata na merong kapangsanan. Dahil din sa kagawan din ng kanyang magulang o ng kanyang ina o ng kanyang ama. Bakit? Kasi hindi pa sila, nung panahon na yun siguro, hindi pa sila handa na magkaroon ng anak, hindi pa nila gusto na magpamilya, bumuo ng pamilya. Kaya, isasuggest nung lalaki, uminom ka na ng pampalaglag, ganyan, ganito, ganyan. Gagagawan din ng tao, mga kapatid eh. Gagagawan din ng tao. So, nung isinilang niya, kundi kulang ang kamay, kulang ng paa. Kung hindi kumpleto ang katawan, may problema ang isip, may problema ang mata, may problema ang nasa tao rin mga kapatid.
nasa tao rin. Ang minsan na kung bakit may ipinapanganak na kapansanan o kapintasan ang isang tao. Tao rin ang gumagawa eh. 'Di ba? Realidad at totoo 'yan, mga kapatid. Talagang nangyayari 'yan. Dahil hindi pa sila handang magkapamilya. So dito, tuloy natin, mga kapatid, no? Bakit hindi na lang ito hinadlangan upang hindi mangyari ang kapansanan ng pagsilang? 'Di ba? Bakit nga ba, no? Bakit nga ba hindi na lang hinadlangan ng Diyos, no? Para hindi na lang maghihirap yung isang tao, yung isang batang habang lumalaki may isang kapansanan na hindi inaasahan. Sabi ko nga kanina, depende yan, mga kapatid. Ito ba'y niloob ng Diyos? O ito ba'y ay kagagawan din ng tao? 'Di ba? Ito yung isang sinasabi ko kanina, mga kapatid, 'di ba? Na hindi pa sila handa, kaya sabi, minom ka na lang ng pampalagdag, ganyan, 'di ba? Hindi nalaglag. Nabuo pa rin. Ang problema, tinamaan ngayon yung kanyang anak na sa kanyang nasa sinapupunan, na kung saan dahil nga sa kanyang pag-inom ng isang uri ng gamot na kung saan na akala nila ay matatanggal, malalaglag, pero hindi nangyari. Nabuo. Kaya nung lumabas, may kapintasan o may kapansanan. Iba rin naman yung pangyayari, mga kapatid, na niloob ng Diyos na sabaga may isang mag-asawa na maayos at sabaga gustong-gusto nila na magkaanak, pero paglabas may kapansanan ang kanilang anak. Sabaga yun naman ay niloob ng Diyos, mga kapatid. Ginusto ng Diyos na yung batang iyon ay mapalaki ng isang magulang na alam ng Diyos na hindi ikakahiya, na hindi ikapapahamak ng bata. Bakit? Kasi tandaan natin, ang Diyos po ang siyang nakakaalam ng nilalaman ng ating puso. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, no? Makikita sa aklat ni Job na siya ay naharap din sa isyo na hindi niya maunawaan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na maganap ang isang bagay. Tandaan natin, si Propeta Job, mga kapatid, ay dumanas din. Hindi lang sa problema, mga kapatid, kundi isang kapansanan, mga kapatid, na niloob ng Diyos sa pamagitan ni Satanas. So tuloy natin, mga kapatid, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na gawin nito ang lahat ng gusto niyang gawin kay Job. Ngunit, sabi nga ng Diyos, ngunit wag lang niya itong papatayin. So tuloy, anong tugon ni Job? Bababasa natin sa Job 13:15. Ganito siya sabi ng talata, mga kapatid. Bagaman ako'y patayin niya, aki ding hihintayin siya. Gayumay aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Isipin nyo, mga kapatid, tinanggap din ni Propeta Job, mga kapatid. Kung yun ang nais, no, ng Diyos. Kasi nga sinusubok, kung babasahin yung kabuuan ng kabanata ni Job, mga kapatid, sinusubukan ni Satanas na mapabago ang pananampalataya niya sa Diyos. Pero sabi ko nga, ang Diyos ang siyang nakakaalam yung nilalaman ng puso ng isang tao, mga kapatid. Kaya sinabi niya, no, sabi nga rito, no, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na gawin nito ang lahat ng gusto niyang gawin kay Job. Ngunit wag lang niya itong papatayin. Sabaga, binigyan ng babala, di ba? Gawin mo lahat ng gusto mo kay Job, pero wag mo lang siyang papatayin, di ba? Niloob ng Diyos, isipin nyo. So tuloy natin, si Yahweh ang nagbibigay. Basahin natin, mga kapatid, so Job 1:21. Anong sabi ng talata? Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin si Yahweh. Isipin nyo, mga kapatid, totoo naman, di ba? Hubad tayong lumabas sa ating sinapupunan ng ating ina, na walang-wala tayong dala. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid. Walang-wala tayong dala.
So siya rin ang kukuha. 'Di ba? Sabi nga ni Propeta Job, 'di ba? Balikan natin, 'di ba? Sabi niya rito, no, na si Yahweh ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. 'Di ba? Siya rin may karapatang kumuha ng ating buhay sa mundong ito, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Sa mundong ginagalawan natin, mga kapatid, walang ibang nagmamay-ari sa atin kundi ang Ama na nasa langit, ang Anak na nasa langit, at ang banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi binigyan nila tayo ng pagkakataon na tayo ay mabuhay sa mundong ito para paglingkuran at sundin ang kanyang kalooban. Ang problema, ang tao ang siyang umiiwas sa kalooban ng Ama, ang tao ang siyang ayaw tumanggap sa Panginoong Kristo, ang tao ang siyang tumatanggi sa banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi mas gusto ng tao na mamuhay sa kadiliman kaysa sa kaliwanagan, sa kapangyarihan ng Ama. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Hindi ko man nila lahat, pero karamihan. So tuloy, mga kapatid. Tuloy natin. Hindi naunawaan ni Job kung bakit pinapahintulutan ng Diyos na maganap ang mga bagay na iyon. Ngunit siya ay patuloy na nagtiwala sapagkat alam niya na ang Diyos ay mabuti. Totoo naman, di ba? Kasi pinanghawakan ni Job yung lahat ng sinabi sa kanya ng makapangyarihan Diyos. Di ba? Bago pa sa subukin ni Satanas, tandaan natin, ibinigay ng Diyos Ama ang lahat ng pangangailangan ni Job. Kayamanan, ari-arian, mga anak, asawa niya, di ba? Wala na siyang hahanapin eh. Nasa kanya na lahat. Di ba? Dahil nakita ng makapangyarihan Diyos yung pagiging tapat at pananampalataya ni Propeta Job sa Diyos. Eto si Satanas, masadong alam niyo yung ugali ni Satanas ugaling pagkainggitero. Yan ang ano ni Satanas, mga kapatid. Saksakan ng sinungaling at saksakan ng inggitero. Yan ang trabaho, yan ang ugali ni Satanas, mga kapatid. Kaya nga bago niya gawan, no? Bago niya, kasi sabi ko nga, kung babasahin yung buong kabanata ni Propeta Job, yung kanyang aklat, na diner niya kasi ang Diyos eh. Diner ni Satanas ang Diyos patungkol kay Job, mga kapatid. Sabi ni Satanas, bigyan ko lang ng problema yung taong, subukan ko lang yung taong yang si Job. Yung si Job, tatalikod na sa iyo yan eh. Kaya nga sinabi rito, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na gawin ito ang lahat ng gusto niyang gawin kay Job. Ngunit, wag lang niyang itong papatayin. Yun lang yung kaisa-isang sinabi ng Diyos kay Satanas. Wag na wag mong papatayin si Job. Diba? Kung babasahin niyo yung mga kapatid, andun yung binigyan ng isang kapansanan o isang sakit na pinandidirian at talaga namang nilalayuan ng tao, yung sakit na ketong, mga kapatid. Isang sakit na ketong na ibinigay ni Satanas kay Job. Nilayuan na siya, pati asawa niya nilayuan siya na talikuran mo na kasi yung Diyos mo. Sabi ko, pati asawa niya ginamit ni Satanas para lang talikuran. 'Di ba? Pero hindi ginawa ni Propeta Job 'yun. Naging tapat siya hanggang sa huli sa pananampalataya niya at sa pananalig niya sa Diyos. So tuloy, mga kapatid. Tuloy natin, mga kapatid. Kasi nga kaya naging tapat siya kasi alam niya ng ang Diyos ay mabuti. Kaya naging tapat hanggang sa uli si Job. So tuloy, ito rin ang nararapat na tugon natin bilang tayong mga tao sa panahon natin. Kahit anong dumating na problema natin sa buhay natin, mga kapatid, maging tapat tayo. Bakit? Kasi alam natin ang makapangyarihang Diyos ay mabuti, mahabagin, mapagmahal. Sabi nga rito, no, ang Diyos ay mabuti, makatarungan, mapagmahal at mahabagin. Yan ang ating Diyos na kinikilala, na nasa itaas ng langit, na kasama ng anak ng Diyos. Yan
ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Isipin nyo na lang, di ba, sa talata, mga kapatid. 1:3-16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito. Di ba? Ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga tao. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, pinakamamahal na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At sa pamagitan ng Panginoong Kristo, natawag na rin naman tayong mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi ang lahat na nanalig sa anak ng Diyos at sumunod sa kalooban ng Ama ay tinawag ng mga anak ng Diyos. So tuloy, mga kapatid, madalas, sabi nga rito, no, madalas na hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa atin. Totoo naman, di ba? Isipin nyo na lang nangyari sa panahon natin, di ba? Bakit nagkaroon ng COVID-19, di ba? Bakit? At dito makikita mo, di ba? Isipin nyo, ha? Dito makikita mo ang uri ng isang tao. Di ba? Isipin nyo, lumabas ang ugali ng isang tao. Di ba? Siguro naman, di nyo maitatanggi, di ba? Napapanood nyo, di ba? Nag-positive ka lang, hindi mo nga alam kung talagang yung ba'y talaga COVID-19? O sintomas lang, o nilalagnat ka lang, o inuubo ka lang. Tapos kung pandirian ka ng kapitbahay mo, ganun-ganun na lang. Di ba? Yan ang ugali ng tao, mga kapatid. Naakala mo na hindi na sila madadapuan ng ibang uri ng sakit. Na kung mandiri sila, akala mo talagang mamamatay agad sila. Yan ang realidad ng pagkatao ng isang tao, mga kapatid. Kaya siguro niloob na rin ng Diyos Ama na nasa langit ang pangyayaring ito para makita ng tao yung tunay na pagkatao ng isang tao, mga kapatid. Yan ang nakita ko, mga kapatid. Dito sa flood namin, sabi, positive daw. Kinakausap pa namin, na hindi nga, siguro, nahawaan kami, siguro mataas lang yung immune system namin, hindi tumuloy. Kasi nawala Gumaling ako Na-vaccine pa ako. Diba? Yan ang realidad, mga kapatid. Sa mundong ginagalawan natin. Yan ang ugali ng tao. Yan ang pagkatao ng tao. Hindi ko nilalahat, pero may mga iilan na ipinakikita nila ang kanilang tunay na pagkatao. Yan ang realidad, mga kapatid. Nakakalungkot isipin, pero glory to God. Glory to God, mga kapatid. Bakit? Bakit ko sinabing glory to God? Kasi bakit, mga kapatid? Kasi nalaman ng isang komunidad, ng uri ng mga tao sa kanila. Diba? Banal. Nagsisimba-simbahan ng mga santo. Naglalakad doon sa santo. Pero nung nagka-sintomas na o nagka-COVID, yung kanyang borders, pinalayas na parang daga. Pinalayas na parang pusa. Inalis ang mga gamit doon sa kanyang kwarto, nilagay sa labas, hindi na pinapasok, na para bang akala mo hindi nagbabayad ng monthly. Yan ang pagkatao ng tao, mga kapatid. Yan ang ugali ng tao. Nakakalungkot isipin, pero yun ang katotohanan, mga kapatid. Yun ang katotohanan. Nakakalungkot isipin. Kami, mga OFW, eto, nabalita rin to. Kaya nga, sabi ko nga glory to God. Bakit? Kasi nakita ng mga tao anong klase ang isang tao. Kami, mga OFW, umuwi kami. Bri mo kung saan nakabase yung saan ka ika-quarantine gusto ng barangay alisin yung mga OFW ron. Nakakala mo lahat may positive. Diyan makikita Diyan makikita, mga kapatid, yung ugali ng mga tao. Na nakalulungkot isipin, mga kapatid. Hindi natin alam kung sila ba'y nakakilala sa Diyos o hindi. Kasi kung nakakilala sila sa Diyos, maiintindihan nila kung bakit dinanas
sa panahon natin na nagkaroon ng ganitong salot eh. Salot ang tawag dito mga kapatid eh. Kung babasahin mo ang Biblia, salot ang tawag dito sa nangyari sa panahon natin mga kapatid. Nakakalungkot isipin pero yun ang katotohanan mga kapatid. So tuloy mga kapatid, no? Tuloy. Ngunit sa halip na tayo ay mga ilangan o mga linlangan sa kabutihan ng Diyos, ang ating nararapat na tugon ay magtiwala sa Kanya. Yan ang wala sa tao mga kapatid. Yung tiwala sa Diyos. Yan ang katotohanan mga kapatid. Sinasabi nila sila'y sa Diyos. Sinasabi nila sila'y nakakilala sa Diyos. Pero anong ginagawa nila sa kapwa-tao nila? Diba? Anong ginagawa nila sa tao? Samantalang, kasalanan ba ng OFW na doon sila ilagay para mag-quarantine? Tapos palalayas, kailangan daw alisin yung mga OFW dyan? Yan ang ugali ng tao eh. Na akala mo, mamamatay agad sila pag may nakausap silang positive. Samantalang ang daming gumaling. Mas marami yung gumagaling. Yung namamatay, pwede na natin sabihin, oras na talaga nila yun. Yun na talaga yung way ng kanilang kamatayan. Yun na yung way nung kung paano sila kunin ng Diyos. Yan ang realidad mga kapatid. Yan ang nawawala sa tao, yung tiwala sa Diyos. Kasi nga nakakalungkot isipin, hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Oo, sabihin natin, alam niya ang Diyos, kilala niya ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu. Pero bakit kailangan mo humarap sa santo? Yun ang katotohanan mga kapatid. Nakakalungkot isipin, pero yan ang realidad sa mundong ginagalawan natin, sa uri ng pagkatao ng isang tao. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Makikita natin sa Kawikaan 3:5-6, ganito sinasabi ng talata. Kaya huwag kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Amen. Glory to God. Diba? Sa Diyos lamang tayo magtiwala ng buong puso, sa makapangyarihang Diyos na nasa langit. Huwag kang manangan sa sariling karunungan. Ang problema kasi sa tao mga kapatid ganito, lalo na sa pandemic na panahon natin. Base lang sa kanyang karunungan, hindi ko naman sinasabing wag tayo maniwala sa nangyayari. Kung meron kang malaking pananalig sa Diyos, sa palagay mo ba pahintulutan ka na yan ang mangyari sa'yo kahit na alam mo yung kapitbahay mo ay may positive? Sabi ko nga, diba? Sabi ko nga, yung kasamahan ko dito na ibang lahi, hindi naman daw sa totally positive. Ano lang daw, parang papunta na ron pero naagapan. Tatlo sila sa kwarto. Yung isa nagkaroon ng sakit, yung dalawa hindi naman nagkaroon ng sakit. So paano mo masasabi mga kapatid na nakakahawa ang isang virus na talagang yung pa'y talaga ay isang nakakahawa? Kayo, doon ako napaisip eh. Doon talaga ako napaisip eh. Lubos na napaisip ako ron. Siguro nga, dahil nga hindi sa ganung kalalang sakit, pero sabi nga nung doktor, talagang papunta na sa COVID yan. Doon ako napaisip, papunta na sa COVID. Pero sabi ko nga, wala tayong magagawa eh. Ginamit ito ng Diyos para makita ang tunay ng pag-uugali ng isang tao, ng kanyang mga kapwa-tao sa mundong ito. Diba? Isipin mo, palayasin mo yung isang nurse na nalaman mo lang na nagkaroon siya ng positive, tapos na positive siya, tapos nalaman mo lang na gano'n itatabi na parang hayop.
Ilalabas mo lahat ng kanyang gamit na walang pahintulot sa kanya? Isasara mo yung bahay, hindi mo na papapasukin? Yan ang literal na ugali ng tao. Nakakalungkot isipin, pero yan ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, hindi natin lubos na maunawaan ng Diyos at ang kanyang mga kaparaanan, ngunit isang pagkakamali na magtanong tayo sa Diyos kung bakit hinahayaan niya maganap ang isang bagay. Diba? Hindi na dapat tayo magtanong eh. Ngayon, sa nangyari sa ating panahon, di ba? Ito kasi ang pag-aaral natin, bakit pinapahintulutan ng Diyos ang kapansanan sa pagsilang. Pero ito nga sa ating nangyayari sa panahon natin, bakit pinahintulutan ng Diyos yung mangyari itong COVID-19 na ito sa panahon natin? Bakit? Di ba? Yun ang tanong diyan, bakit? Para makita, ito mga kapatid, para makita ng Diyos kung saan ang pagtitiwala ng mga tao sa Kanya. Yan ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy, ang tanging nating magagawa ay magtiwala na Siya ang Diyos na mapagmahal, mabuti at mahabagin. Katulad ng ginawa ni Job. Diba? Sabi ko nga, diba? Si Job, si Propeta Job, buong katawan niya puno na ng ketong. Kamay, leeg. Pero nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala si Propeta Job sa Diyos. Kahit na makikita natin na salungat ang mga kaganapan sa buhay ni Job, ang mga sakit at karamdaman ay bunga ng kasalanan. Ngunit, ang Diyos ay nagbigay ng lunas, isinugo niya si Jesucristo upang mamatay para sa atin. Ito ay ating makikita sa Roma 5:8, gayto sinasabi ng talata. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Diba, mga kapatid? Ibinigay ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal ay namatay ang kanyang bugtong na anak dahil sa ating mga kasalanan. Pero sabi ko nga, pero dahil nga sa pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Sabi ko nga, sabi nga rito, kapag tayo ay nasa langit na, tayo ay magiging malaya na sa sakit, karamdaman, at kamatayan. Subalit habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, kailangan nating harapin ang kasalanan, ang epekto at bunga nito. Diba? Kaya nga mga kapatid, kung iintindihin mo lang yung lahat ng sinulat ng mga apostol, ay patungkol sa ibinibigay ng Diyos na kaligtasan. Ibinibigay ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Para ano? Para kapag tayo ay nasa langit na, tayo ay magiging malaya na sa sakit. Kasi nga, babaguhin itong katawan natin ng Diyos eh. Bibigyan tayo ng hindi na namamatay na katawan, mga kapatid. Yan ang mababasa natin, mga kapatid, sa mga sulat ni Apostol Pablo at sa mga talinghaga ng Panginoong Jesucristo. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Maaari pa rin nating purihin ng Diyos sapagkat ang kapansanan na sa pagsilang at iba pang mga sakuna ay maaari niyang gamitin para ikabubuti natin at para sa kanyang kalawalhatian. Isipin nyo, mga kapatid. Isipin nyo sa panahon natin, diba, nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng lahat bawal lumabas. Pero makapangyarihan ng Diyos eh. Isipin nyo. Dating hindi uso ang Bible study online, na uso na ngayon. Diba? Nakakalungkot isipin, ang ibang kuno na nagba-Bible study ay nagagamit para lang pagkakitaan ang salita ng Diyos. Yun ang katotohanan pero hindi ko inuhusgahan. Pero ang iba, hindi ko naman nilalahat. Diba? Pero glory to God.
At least kahit na ang intensyon ay para lang magkapera, pero yun nga lang, nakakalungkot isipin, nagagamit yung salita ng Diyos para lang sa pansariling interes. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. Sinasabi, no? Sabi nga rito ng mga kapatid, no? Sinasabi sa 1, 9, 2 hanggang 3 ay ganito sinasabi ng talata mga kapatid. Basahin natin ng 1, 9, versikulo 2. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya o ang kanyang mga magulang? Sinabi sa 3. Sumagot si Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito kundi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Isipin niyo mga kapatid yung talata, isipin niyo yung nangyari sa doon sa pangyayari na yon. Kung babasahin niyo kasi mga kapatid, yung talatang ito sa 1:9, kabuuan ng kabanata 9, dito merong isang lalaking bulag, no, na naglilimos. So ngayon, nakita ng mga alagad yung bulag na yon, kasi alam ng mga alagad na itong bulag nito ay ipinanganak na bulag. Ngayon, nagtanong ang mga alagad, sabi nga, di ba? Rabi, sino po ang nagkasala na ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Sabi nga ng mga alagad, siya ba o ang kanyang mga magulang? Di ba? So anong sagot ng Panginoong Kristo? Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan niya. Kasi bakit? Kasi nakatadhana mga kapatid, nung panahon na yon na nagkatawan-tao ang Panginoong Kristo at nangangaral para ipakita sa mga tao kung gaano kalaki, kung gaano kamahal ng Diyos ang isang tao. Ginamit ang anak ng Diyos para pagalingin yung bulag na yon. Kasi kung babasahin nyo yung mga kapatid, ginamit yung bulag na yon na talagang ipinanganak siyang bulag, pero dahil nga sa kapangyarihan ng Diyos na ipakita sa mga Hudyo na itong anak ng Diyos ay may kapangyarihan na magpagaling ng isang bulag. Dahil sa panahon nila mga kapatid, itinutuligsa nga ang Panginoong Kristo. At sa panahon na yun mga kapatid, araw ng Sabat, araw ng Sabado, na dapat ipangilin ang pamamahinga ng araw ng Sabat. Pero sa panahon na yun mga kapatid, nagpapagaling ang Panginoong Kristo sa may mga kapansanan. Isa na nga itong lalaking bulag na ito na ipinanganak na bulag. At kaya ang sinabi rito sa baba mga kapatid, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan niya, di ba? Nakatadhana talaga mga kapatid na pagagalingin siya ng anak ng Diyos. Nakatadhana talaga sa lalaking yun mga kapatid, sa binatang yun. Excuse me po. Talagang nakatadhana yung mga kapatid. Kaya nga sabi ko nga, no, mga kapatid, may dahilan ng Diyos kung bakit may pinanganak na may kapansanan, at may dahilan ng Diyos kung bakit may isinilang, no, na may isinilang na, ayun nga, na may isinilang ang isang batang may kapansanan hanggang lumaki. Kaya nga katulad dito sa talatang ito mga kapatid, sabi nga upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan niya. Di ba? Kasi nung panahon na yun mga kapatid, nung pinagaling niya yon, sabi ko nga kanina, nung pinagaling ng Panginoong Kristo yung binatang bulag na yon, panahon ng Sabat, at nung panahon na yun, inuusig na siya ng mga Hudyo. Yan ang dahilan kung bakit, no, mga kapatid, no, may purpose, no, ang bawat isa sa mundong ito may purpose kung bakit ipinanganak na may isang kapansanan. Kahit si Pablo mga kapatid, no, bagamat wala sang kapansanan, pero idinulot din, no, sa pinahintulot din ng Diyos. Ito'y makikita natin sa 2 Korinto
12:7, sabi ng talata, mga kapatid. Ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamangamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Isipin nyo, may dahilan ng Diyos, mga kapatid. May dahilan ng Diyos. Ultimo si Apostol Pablo, may isang kapansanan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag siyang maging palalo. Bakit? Kasi sa dami ng pinapahayag ng Diyos kay Apostol Pablo, 'di ba? Baka yun ang maging hudyat ng maging mas mayabang siya sa mga apostol. Parang ganun ang lumalabas, mga kapatid. Magpalalo eh. Pero hindi, mga kapatid. Binigyan siya ng isang kapansanan sa kanyang katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Yan ang sinasabi ng talata. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Sanawat. Diba? Sabi ko nga, mga kapatid, no? May dahilan ng Diyos kung bakit ipinanganak ang isang tao na may kapansanan. May dahilan. Isipin niyo yung mga, sa panahon natin, yung mga pinanganak na bulag. Isipin niyo, may magandang kapangyarihan may magandang uri na talento na ibinigay sa kanya ang Diyos. Yung ano, napapanood dati sa YouTube, di ba? Isa sang bulag, pero ang ganda ng boses niya. Hindi siya nakakabasa dahil hindi nga siya nakakita, pero sa ulo niya yung mga lyrics. Bakit? Kasi doon mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Oh, isa pa, 'di ba? Pinanganak sa bulag. Oh, nandoon siya, ayun, ano ko 'yun eh. Hindi ako nagkakamali, samba ako parang sa SM. Lahat sila bulag doon. Pero ang galing nilang magmasahe, ang galing nila maghilo, magmasahe. 'Di ba? At doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Bagamat sila'y bulag, pero nabubuhay sila. 'Di ba? Doon pa lang makikita mo na yung kapangyarihan ng Diyos eh. 'Di ba? Yan ang hindi nakikita ng mga tao, mga kapatid. Kung bakit may mga isinilang na may kapansanan. Yan ang hindi nakikita ng mga tao. So dito, mga kapatid, sa ating pag-aaral, mga kapatid. Sa ating pag-aaral, bakit pinahintulutan Diyos ang kapansanan sa pagsilang? Para makita, mga kapatid, sabi ko nga, para makita yung kapangyarihan ng Diyos. Isipin nyo ha. Ipinanganak sa bulag hanggang siya lumaki, pero mo makakapagtrabaho pa. Yung iba sumikat sa pagkanta. Yung kumanta ng bagamat sa bulag pero nalulong, pero binigyan pa rin siya ng talento. Nagawa niya yung bawal na gamot. Bulag yun Isipin niyo, mga kapatid. 'Di ba? May dahilan ng Diyos eh. Tandaan natin, mga kapatid. May dahilan ng Diyos kung bakit pinapahintulutan niya ang kapangsanan sa pagsilang. May dahilan ng Diyos, mga kapatid. At siya lamang ang nakakaalam kung bakit. At tayong mga tao, dapat nakikita natin yun, mga kapatid eh. Yung kapangyarihan ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos. Yung pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Glory to God. Nawa, sa oras ito, natunghayan natin, mga kapatid, ang ating pag-aaral na bakit pinapahintulutan ng Diyos ang kapansanan sa pagsilang. Para makita ang kapangyarihan ng Diyos sa taong iyon, mga kapatid. So, hanggang sa muli, mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa lahat patuloy na sumusuporta at nakikinig sa lahat na ina-upload kong salita ng Diyos at sa mga video na patungkol sa pag-aaral natin, mga kapatid. Maraming salamat at nawa tayo pagpalain ng Ama, ng Anak at ng Banal ni Espiritu Santo ng kaligtasan. Ako'y muli nagpapasalamat talaga, mga kapatid, sa lahat na patuloy na sumusuporta sa channel ito. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Amang Diyos, kayo po'y nagpapasalamat sa oras ito.
sa lahat ng biyayang tatanggap namin at pinapasalamatan po namin ang yung biyaya at pagmamahal na ibinibigay sa aming mga tao. Sa oras ito, nalaman namin at tatunghayan namin na kung bakit pinapahintulutan nyo ang isang taong isilang na may kapansanan para makita namin ang yung lubos na kapangyarihan at pagmamahal sa aming mga tao. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa lahat na natatanggap naming biyaya at kapatawaran sa inyong harapan. Ang lahat ito ay aking hiningid na dalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoon Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, at Banal na Espiritu Santo, siya nawa't sa nawa. So mga kapatid, ako muli nagpapasalamat sa lahat na sumusuporta at nakikinig sa channel na ito. Hanggang sa muli mga kapatid, siya nawa't sa nawa.